Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Yang Hail Mary pong yan, mga kapatid, yung pagkaka-recite kong yan, may benepisyo na ako agad noon. Kaya kahit paghatid ko sa misis ko, kahit na ako ay nasa daan pa lang, meron po kasi akong laging sukbit na na rosary sa bewang ko. Ito po ay mula sa Easter night, galing kay Brother Dominic Maria. Yan, hawak ko to, at habang naglalakad ako, namusal ako ng Hail Mary with faith in my heart, sapagkat nais kong makadagdag ng benepisyo ito sa aking patutunguhan, inaasahang patutunguhan pagdating ng araw sa buhay na walang hanggan. Yan, meron pong may epekto po yan, ang bawat isang Hail Mary. Millions of Catholics, sabi dito, often says the Hail Mary. Some repeat it hastily, not even thinking of the word they are saying. Totoo naman, no? Mabilis nating nire-recite lang, na hindi na natin iniisip, hindi na natin ninanamnam, hindi na natin hinihimay-himay sa ating puso't isipan yung ating sinasabi. Nagiging lip service lang. These following words may help sum it more thoughtfully. Yan, they can give God's mother great joy and obtain for themselves graces that she wishes to give them. Yung isang Hail Mary, mga kalaiko, ay nagbibigay sa ina ng ating Diyos ng isang kagalakan, at ito naman ay nagdudulot naman ng grasya mismo sa atin. Yan po ang ibig sabihin po niyan. So tingnan natin, para sipagsipagin tayo na sumambit ng Hail Mary, at alagaan natin yung kasagraduhan ng dalangin na Hail Mary. Kaya isang dahilan yan, kaya gusto kong buksan lagi sa usapin yung kahalaga ng rosary, sapagkat gusto ko na makabahagi ako sa pagpo-promote, sa pagpropagate ng isang panalangin na hindi ko dinadalangin nung araw, na hindi ko sinasambit nung araw, na napakahalaga pala. Ayoko matulad kayo sa isang tulad ko na nasayang yung mga panahon na binaliwala yung kahalagahan ng dalangin ito, ng papuring ito ng Diyos sa kay Mama Mary, yung kanyang pagkakaroon ng kaluguran na pinadaan sa pamagitan ni Angel Gabriel, no? Sayang kasi ang panahon kung hindi natin maunawaan ito. Sayang ang panahon kung iibahin natin yung ibig sabihin nito. So, one Hail Mary well said, sabi dito, one Hail Mary well said fills the heart of Our Lady with delight and obtains for us indescribably great graces. Isang Hail Mary lang ay nagbibigay ng kapunuan, ng kagalakan sa ating mahal na ina, no? Sa ating Mama Mary, to Our Lady. Tapos nun, ang nakalagay po dito, indescribably great graces. Alam mo yun, yung hindi mo na maipahayag kung anong biyaya yon, na kulang yung mga adjectives mo para masabi mo kung anong klase, hindi mo maisalarawan yan kung anong biyaya ang meron sa panalangin ito. Indescribably. One Hail Mary well said, give us more graces than 1,000 thoughtlessly said. O naman, yung isang Hail Mary
ay basta mula sa ating puso, ha? Isa lang mga kapatid, naninamnam natin, no? Na talagang intended natin na kapag sinasabi natin yun ay para kay Mama Mary, ay daig pa yung 1,000 na sinasabi natin, inuulit-ulit natin, na hindi natin iniisip yung kahalagahan, no? So para maging meritorious yung Hail Mary natin, gawin natin ng tama, no? Sabi pa dito, the Hail Mary is like a mine of gold that we can always take from but never exhaust. Parang isang kayamanan, no? Ginto, pilak, binibili. Mga ginto, no? Parang kayamanan ng ginto na nandiyan lagi, hindi na uubos, no? Na laging available, that we can always take but never exhaust. It is hard to say the Hail Mary. Nahihirapan ba tayo sambitin yan? Siguro yan ay dahil sa hindi natin naiintindihan talaga yung benepisyo nito. Pero pag naiintindihan natin, baka maging expression mo na lang lagi Hail Mary. Parang sa mga charismatic, no? Ang naging expression yung papuri sa Diyos, na nung lumang buhay nila, ayon sa mga testimony na narinig ko, na ako'y nagiging palamura, ha? Hindi maganda na mumutawas sa labi ko, subalit nung ako ay napunta sa gawain ito ng Panginoon, yan ang madalas natin naririnig, na nalaman ko na hindi pwede magbukal sa isang balon ang tubig na tabang at tubig na alat. Ganun din naman hindi dapat magmula sa labi ng isang tao ang mga papuri at pagsumpa, no? The praising and cursing di pwede magmula doon. Kaya nga minomonitor natin yung lahat ng ating sinasabi. Kaya tingnan mo yung mga nasa charismatic, no? Gulatin mo, praise the Lord, ay hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Much better kaysa nagmumura tayo, no? Lalo kung sasambitin nila ito na talagang intently, no? Na pinupuri nila ang ating Panginoon. So yun po, ganun din yung Hail Mary. Kung naiintindihan natin ito, maintindihan lang natin to kapag naunawaan natin na maging yung mga santo, yung maging mga saint natin ay kung ano yung mga komento nila. Ito inipon po ng article na ito na ating binabasa. Ano po sabi ni Saint Jerome? Sabi ni Saint Jerome, the truths contained in the Hail Mary are so sublime, so wonderful that no man or angel could fully understand them. 'Di ba? Napaka wonderful, so great, na maging mga anghel ay hindi lubusang naunawaan kung anong kagandahang meron ito, no? Yung contained nung Hail Mary. Nakita nyo? Yes, they can understand but not fully understand. Sabi yan ni Saint Jerome, ha? Sino pa nag-comment about sa Hail Mary? Yung kilalang kilala, si Saint Thomas Aquinas, ha? Siya po yung the Prince of Theologians. Sabi niya, the wisest of saints and the holiest of wise men, as Leo XIII called him. Si Leo XIII tinawag si Saint Thomas Aquinas as a Prince of Theologians. Now, yung Prince of Theologians na ito na si Saint Aquinas ay nangaral ng 40 araw sa Roma, ha? Na ang kanyang pinangaral lamang ay patungkol sa Hail Mary. And ano ang naging resulta? Ha? You know what, mga kapatid? Lahat ng mga nakapakinig doon nung pinangaral niya ng 40 araw na yun, ang subject lang ay Hail Mary, filling his hearers with rapture. What does it mean?
na yung mga nakikinig ay napunuan ng rapture, yung talagang matindi na talagang sobrang kaluwalhatian ng kanilang naranasan na feeling histeria with rapture, no? Ito si Father F. Suarez naman. Sabi niya, the holy and learned Jesuit declared when dying that he willingly give all the many learned books he wrote, all his life's labor, for the merit of one Hail Mary, prayerfully and devoutly said. Ayan, parang may narinig din akong same thing na ganyan, no? Na willing ang isang saint na ito na siya ay bumalik sa mundo, kung mabibigyan siya ng pagkakataon na siya ay muling makakabalik para mabuhay sa mundo, willing niya na ipagpalit na kahit pa ang maging katumbas na ito na ang pagbabalik ng kanyang buhay sa mundo ay siya yung makaranas ng pinakaaba, pinakaapi, pinakadukhang sitwasyon sa buhay, kapalit ng isang pagkakataon na masambit niya ang dalangin ng Hail Mary mula sa kanyang puso, dahil ang magiging bunga nito, epekto nito sa buhay na walang hanggan ay karagdagang level ng graces, no, na kanyang mararanasan na hindi maihahambing doon sa paghihirap na kahit 100 taong paghihirap na ilalagi niya dito, okay lang. Mas pipiliin ko pa rin na maganap ito. Masabi ko lang isang devotedly na Hail Mary, dahil alam niya kung anong kagalakan, alam niya kung anong magiging bunga nito, epekto nito sa buhay, karagdagang level nearer to God, no? Yun po sabi ng isang santo, yun the same manner kay Father Suarez naman, sabi niya lahat ng kanyang ginawang mga libro, marahil siya ay manunulat, no? Lahat ng kanyang pagpapagal, mga pinagtrabahuhan niya, pwede niya ipagpalit para lang sa merit, no? For the merit, no? There is a certain merit, amazingly grace na merit doon sa manalangin ka ng Hail Mary. You see? Si Saint Mechtilde naman, who loved Our Lady very much, was one day striving to compose a beautiful prayer in her honor. Our Lady appeared to her with the golden letters on her breast of Hail Mary, full of grace. She said to her, "Desist, dear child, from your labor, for no prayer you could possibly compose would give me the joy and the light of the Hail Mary." Matindi, no? Desire, no? Desire ni Mama Mary, ni Saint Mechtilde, dahil mahal na mahal niya si Mama Mary. Parang isang mangingibig na gustong ipahayag ang kanyang pagmamahal. You see, sa larangan ng pagkatha ng awitin. Kung ikay isang mangingibig, magko-compose ka ng isang awitin inspired sa iyong nararamdamang pagmamahal doon sa iyong iniibig, makakagawa ka, inspired ka, no? Ganon din kung ikaw ay gumagawa ng tula, makakakatha ka ng taludtod, talata ng tula na maganda para doon sa iyong minamahal na gustong pag-alayan ng iyong tula. Magagawa mo yan, at yung bibigyan mo tiyak na malulugod dahil wow, special ako, kinumpose mo to para sa akin. Ganon yung nararamdaman ni Saint Mechtilde. So syempre, mula sa kanyang puso, hugot sa kanyang puso,
ay gustong-gusto niya talagang nakalagay dito, striving to compose the beautiful prayer para sa kanyang karangalan. Gustong-gusto niya. Ano kaya? Ang daming Marian hymns, di po ba? Ang dami diyan. Diyan ay bunga ng pagmamahal ng sino mang nag-compose niyan. But sabi ni Mama Mary, nagpakita sa kanya, desist dear child from your labor. Wag mo nang pangahasan pa yung ginagawang ito, dahil for no prayer you could possibly compose would give me the joy and delight of the Hail Mary. Dahil walang panalangin o wala mang anumang gagawin mong i-compose, beautiful prayer pala, not song o ano pa man, magko-compose siya ng napakahalagang dalangin na pag ito'y sinambit mo, magbibigay kaluguran sa kanya. Bakit? Because it is from our thought. It will come from our heart as human, no? Kaya walang ibang paggaling sa iyo ay walang makahihigit pa doon sa isang panalangin na magbibigay kay Mama Mary ng kagalakan, kundi yung Hail Mary. Bakit? Kahit pagsamasamahin pa po natin yung ating mga damdamin bilang mga devotee ni Mama Mary, magkatatayo ng anumang panalangin, ilalagak sa kanya isang panalangin na hindi supplication, na hindi humingi ano paman, kundi para parangalan siya. Yan ay may value kay Mama Mary, of course, pero hindi hihigit dun sa value ng isang papuri na kanyang tinanggap mismo sa kanyang manlilikha, which is our God Almighty. Dahil sa Diyos, ang ating Diyos ang mismong lalugod kay Mama Mary, na ito ang kanyang mensaheng ipinahatid sa pamamagitan ng kanyang kinatulong na si Angel Gabriel. Pinabot ng Diyos, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. No? So wala nang iba pa. Siyempre pag galing mismo sa Diyos, wala, kahit lahat ng buong mundo, buong tao magbigay ng papuri sa iyo, parangal sa iyo. Iba kapag ang Diyos, iba kapag ito'y mula sa labi ng anghel na kanyang narinig. Ganun po 'yun, mga kapatid. Anong aral dito, no? Minsan may mga pamamaraan tayo, si Mama Mary nga, no? Meron siyang preferred. Ang Diyos ay may is entitled para makapili ng kanyang preferred things. Kaya nga maging sa pag-aalay, hindi basta alay ng alay ayon sa ating kagustuhan lang. Kahit noong araw kay Cain at Abel, lahat sila, ang purpose nila ay makapag-alay, pero may alay na talagang katanggap-tanggap sa Diyos. May klase ng pananampalatayang katanggap-tanggap sa Diyos. May uri ng paglilingkod na katanggap-tanggap sa Diyos. May pananampalataya na dapat nating malaman na magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi yung sarili nating bersyon na panalangin, hindi sarili nating bersyon na pangunawa, hindi sarili nating bersyon ng pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Kanya. Kung hindi ito ayon dun sa preference ng Diyos, ay hindi po natin makukuha ang kalubusan ng kagalakan ng Diyos. Gets nyo? Ang Diyos ay nagbibigay ng instruction kung papaano siya malulugod. Dahil sa Diyos, napakahalaga ng obedience, no? Kapag hindi mo sinunod yan, kahit magbale-balentong ka dyan, kahit magkanda punit-punit na yung drums mo, kakakabayo dyan, magkapatid-patid na yung mga ugat mo sa leeg, para parangalan ng Diyos. Yes, hindi natin matutuldukan, masasabing hindi ka lugod-lugod dyan, pero isa lang masasabi natin, matitiyak natin, hindi ito magbibigay ng kahigitan sa kaluguran kung tayo ay alam natin at sumusunod tayo doon sa mismong nire-request niya, minumungkahi niya. Di ba? Sa ating pananampalataya. Kaya tayo ay nagsisimba.
Kasi gusto natin alalahanin ng ating Panginoon sa pamamaraang ibig niya, no? Ganon din kay Mama Mary, o may preferred siya. Hail Mary is enough, no? Kaya wag na tayong mag-iba-iba pa ng mga pamamaraan. Wag na natin sayangin ng ating mga sarili sa pagbabakasakali lang, no? Ganon din sa pag-aalay natin. Tayo nga mismo, excuse me, tayo nga mismo bilang tao, alam natin instinctively kung ano yung moral at hindi moral, di ba? O pag nag-aalay tayo ng something para kay God, syempre yung pinaka the best, no? Hindi tayo mag-aalay ng worldly thing, no? Sa anumang uri ng okasyon na intended sa ating mahal na Inang Maria, dapat ang inaalay natin yung puno ng kalinisan, na walang anumang bahid ng kamunduhan, yung puno ng may paggalang, may decency, walang immorality, no? Hindi ko talento ko ang sumayaw kaya kahit sayaw ng sanlibutan gagawin ko, matutuwa ang Inang Maria, matutuwa si Mama Mary, sasayaw ako ng gamit yung makabagong tugtog ng kamunduhan, gigiling ako sa harapan para matuwa si Mama Mary, o para sumikat ka, o para masabing wow, capable ka, pang galing mo pala, so para sa self-entitlement mo, diba? Maraming ganyan, maging sa ang simbahan, no? Sana, no, alam natin yung ating pinagagawa, dahil sayang, no? Dahil kung ang gusto lang natin ay para sumikat tayo, maparangalan tayo, o baka naman talagang inosente tayo, sana magbigay itong pagpapahayag kong ito ng paggising sa sino man na nag-aakala na pwedeng mag-alay ng mga bagay na nasa sanlibutan, mga worldly things, worldly music, mga usong sayaw, at iaalay mo sa Diyos, di ba? Hindi po yan na nagiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Grabe ka, nakasulat ba yan sa Bible? Para hatulan mo? O sige nga, kailan naman, hanapin mo naman na hindi nakasulat sa Bible, o nakasulat sa Bible na sumayaw ka ng isang parang malaswang sayaw o makabagong sayaw na malulugod ang Diyos. Pero merong pinaalala ang Bible, di ba? Na lumayo kayo sa anumang takbo ng sanlibutang ito. Do not conform from the pattern. Kung ang pattern, ibig sabihin ito yung sinusundan, ito yung trending. Do not conform from the pattern of this world, dito sa mundong ito. Kung anong uso, wag ka nang makiuso. Bagkos ituon ninyo yung isip at puso sa mga bagay na mabuti, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Ganun yun. Wala mang specific na wag kayong sumayaw ng mga usong mga sayaw ngayon, kasi hindi naman pa nag-i-exist yan nung araw. Pero meron tayong batayan na dito natin mag-gauge kung yung inaalay ninyo ng sino pa man, sa anong pa mang uri ng pananambahan na nagbibigay, ang layunin magbigay parangal sa Diyos o kay Mama Mary, tas haluan natin ng mga awitin at sayaw na makasanlibutan. Again, pinapaalala sa atin, do not conform from the pattern of this world. Sungkit kayo ng sungkit dun sa sanlibutan, tas iaalay nyo sa Diyos. Grabe. Yun, nasa na ba tayo mga kapatid? Ayan, mukhang hindi ka na kinikulit ang best friend mong INC, bro. Ayan, hinahayaan lang natin sila. Hindi ko naman inaalis upang hindi sila mawalan ng pagkakataon na makarinig ng tama,
Hayaan mo silang bumira ng bumira dahil hindi naman ito mababago yung katotohanan. Kahit bumira sila ng bumira, katwiran ko hindi naman aking yung pangangatwirang ito, kay God naman. O kung hindi nyo tanggapin, it's your choice. Basta yung sa atin maipahayag natin ayon sa kakayanan na ipinagkatiwala sa atin, wala tayong magiging sagutin pagdating ng araw. Tuloy po natin, no? A certain man, sabi dito, a certain man found joy in saying slowly the Hail Mary. Blessed Virgin returned, appeared to him smiling, and announced him the day and hour that he should die, granting him a most holy and happy death. Yan, tingnan mo, may isang tao na natutuwa na bigkasin yung Hail Mary. Kaya nagpakita sa kanya si Mama Mary, natutuwa at tiniyak na siya'y mamamatay ng isang happy death. Ibig sabihin yung panatag, at isa sa happy death yung yung makapag-confess ka, yung matanggap mo yung yung pagpapatawad bago ka mamatay. Yan, isa sa mga happy death yan. After that, a beautiful white lily grew from his mouth, having written on its petal, Hail Mary. You see, meron ganun, no? Caesarius recounts a similar incident. A humble and holy monk lived in a monastery. His poor mind and memory were so weak that he could only repeat one prayer, which was the Hail Mary. After that, a tree grew over his grave, and on its leaves was written Hail Mary. Praise God, no? Galing. So these beautiful legends show us how much devotion to Our Lady was valued, and the proper attributed to the Hail Mary devoutly prayed. Each time that we say the Hail Mary, we are repeating the same word with which Saint Gabriel the Archangel salute Mary on the day of Annunciation, when she was made Mother of the Son of God. Diba? Habang sinasabi natin to, Hail Mary, full of grace, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Kaisa natin, binabanggit natin. At eto ina-allowed ng Diyos na mabigyan tayo ng karapatan na yung salitang papuring ito na namutawi sa labi ng anghel ay ating maiulit, at mula naman sa atin ay sambitin nating papuri kay Mama Mary, nang hindi nagagalit si Angel Gabriel. Parang yung gawa ng iba, no? Yung mga articles, pag kinopya mo yan, kinopy-paste mo yan, hindi mo articles yan, pwede kang mademanda ng plagiarism, kung di ako nagkakamali. Yung arts, pag kinuha mo at ginamit mo on your own behalf, on your own purpose, pwede kang mademanda ng plagiarism. Kaya nga ako, Catholic ako, Catholic lay influencer, no? Dito sa social media, kapag meron pong mga articles na gusto kong ibahagi, sinachat ko kung may pagkakataon yung kung sino man yung nag-share na yon, humihingi ako ng kapahintulutan. Dahil upang paisang tabi sa kanya na gusto ko makaisa sa pagpo-propagate ng kanyang gustong ibahagi. Dahil kami naman bilang Katoliko ay nagkakaunawan, usually sinasagot, sige bro, pro Deo et Ecclesia, para sa simbahan. Kaya yun, ganun din, no? Nagagamit natin ang salita mismo ni God sa pamagitan ng isinatinig ni Angel Gabriel, at ngayon yung karapatang yun gagamitin natin para muli kay Mama Mary. Diba, what a privilege, what a privilege we have in uttering the Hail Mary, no? Pribilehiyo po yan. Kaya naman, what a disgrace naman na kung iibahin natin yung content ng Hail Mary. Isa pong napakalaking kumbaga
pag-alis ng parangal ito. Oh, hindi po ito bagay na nakatutuwa, no? Kumbaga sa isang banal, nadidegrade natin yung kabanalan, no? Kapag iibahin natin, pribilehiyo nga natin to, pinagamit sa atin, pero may mga iba, iniiba to. Oh, iibahin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Yung iba, pagdating sa puntong yun, hindi na, iba na, iniba na, no? Sinundan mo na, kunyari sa umpisa, pero pagdating sa dulo, sinut doon sa basurahan yung pagiging kabanalan nito. Bakit? Kasi naligaw ng unawa, nakinig sa hindi turo, hindi lehitimong tagapagturo, ginamit yung Bible na ginawa ng Katoliko, ininterpret ng engkanto, kaya sila ay napunta sa malakultong paniniwala. Nawala yung konteksto na dapat nilang paniwalaan patungkol dito sa kahalagahan ng Hail Mary. Diba? Kagalakan ko ngayon sa oras na ito na yung Hail Mary ay maipagtanggol ko. Yung Hail Mary ay maingatan ko at maipadala sa kinauukulan na wag ninyong babaguhin. Wag ninyong iibahin. Napakasagrado na pagbati ito sa ating mahal na Inang Maria. Kaya pag dumadaan to sa aking pandinig, nalulungkot ako sapagkat may mga tao na iniiba ito. Sana po magising po tayo. Huwag nating ibahin. Ang Diyos mismo yan ang nagpuri dyan. Huwag sa anong pamang kapamamaraanan, sa anumang kadahilanan, nagagawa tayo ng ibang version para yung Hail Mary ay ibahin natin. Kilabutan naman sana tayo. Now mga kapatid, ito. Sabi dito, many graces and joy filled the soul of Mary at that moment. Now when we say the Hail Mary, we offer anew all these graces and joys to Our Lady, and she accepts them with immense delight. In return, she gives us a share in these joys. So tinatanggap ni Mama Mary kahit na nga second-handed na nga ito, na hindi ito nagmula sa mismong sa labi ni Angel Gabriel. Yun ang first Kumbaga sa sila yung nagsalita, pinagamit sa iyo, pero yung benepisyong ito tatanggapin niya pa rin yan. Patutuwa pa rin siya, at bilang ganti may pagpapala tayo. Kung si Mama Mary ay natutuwa kapag binabanggit natin ang Hail Mary, anong pakiramdam kaya ni Mama Mary kung yung Hail Mary ay iibahin nyo? Diba? Anong pakiramdam kaya niya? Na habang ang mga tao ay nagpupuri ng Hail Mary, kaisa ng mga anghel, kaisa ng Diyos na unang nagparangal kay Mama Mary, ikaw iniiba mo. Diba? Saan ka pupulutin yan? Diba? Jesus smiled and said, ito naman, once our Lord asked Saint Francis Assisi to give him something. The saint replied, Dear Lord, I can give you nothing, for I have already given you all my love. Jesus smiled and said, Francis, give me it all again and again. It will give me the same pleasure. So, with our dearest mother, she accepts from us each time we say the Hail Mary, the joy and delight she received from the words of Saint Gabriel. Yon, sabi dito ni kay Saint Francis Assisi, sabi niya na kinausap siya na ni God, no, Jesus. Ano pa ba yung pwedeng mong maipagkaloob, may alay sa akin? Wala na akong may alay, Lord, naibigay ko na. Sabi niya, meron. Ibigay mo uli ng ibigay, no?
At ito yung magbibigay kaluguran sa atin. Kaya yung paulit-ulit na sinasabi nila walang kabuluhan, paulit-ulit na panalangin. Kapag ikaw ba, yung anak mo, yung asawa mo, paulit-ulit na sabihin, mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita. No? Mababanas ka, mababad trip ka. Gusto mo lang ba yung pagkasabi sa iyo ng I love you ng misis mo, yun lang panahon na kinasal kayo, tapos hindi na sasabihin ng paulit-ulit? Ganon din po ito. Habang dinadasal natin paulit-ulit, makabuluhan po ito, at maraming mga verse sa Bible na panalangin paulit-ulit. Hindi lang tayo maglalatag ng sitas. Pero isang sitwasyon lang pwede kong i-illustrate sa inyo. Si Jesus sa Gethsemane, nung siya'y nananalangin, at pagbaba niya, nakita niya yung kanyang mga alagad natutulog. Ginigising niya, sabi, hindi pa kayo pwede magsipuyat man lamang? Tapos bumabalik siya at nanalangin siya ng parehong panalangin pa rin. Inuulit. Panginoon, umuulit na nga ng panalangin. Wala bang itong kabuluhan sa Diyos, sa Ama, dahil inulit niya? Ano sabi ng Ama? Ang kulit-kulit? Ulit-ulit? Hindi naman po, mga kapatid, no? Kaya huwag tayong mapanghatol. Bago tayo maghatol, mag-aral tayo kung ano yung tinuturo sa atin ng simbahan. So, with our dearest mother, she accept from us each time to say Hail Mary. Yon. Natutuwa nga siya kahit na kompletuhin natin yung panalangin ng rosary, 5 mysteries, okay sa kanya yan. Yan. Almighty God gave His Blessed Mother all the dignity, greatness, and holiness necessary to make her His own most perfect mother. Wow! But He also gave her all the sweetness, love, tenderness, and affection necessary to make her our most loving mother. Mary is truly and really our mother. Yun. Binigay ng Diyos sa ating pinagpalang ina, Blessed Mother, ang lahat ng dignidad, karangalan, kabanalan na nakakailanganin para maging fitted siya bilang kanyang ina. Ganon din binigay ng Diyos kay Mama Mary ang lahat ng pagmamahal, tenderness, affection na kinakailangan para maging nanay naman natin siya. Isang nanay na dapat alayan ng isang mga alay na may kagalang-galang na pag-aalay. Hindi yung pag-aalay na mula sa kamunduhan. Tigilan niyo yan. Sayang, nasasayang lang panahon na ginagawa niyan. Kayo lang nagiging masaya diyan, pero hindi natutuwa ang Mama Mary niyan. Natutuwa ba si Mama Mary na sasayaw kayo ng mga sayaw sa kamunduhang ito? I doubt, mga kapatid. Okay, as children when in trouble run to their mothers for help, so ought we run at once with unbounded confidence to Mary. Ito, yung mga bata, mga anak natin na kapag tayo ay may problema, pumupunta tayo sa nanay natin. Ganon din tayo, na dapat mayroon din tayong tiwala sa ating nanay. Binigay ng Diyos yan. Saint Bernard and many saints said that it was never heard at any time or in any place that Mary refused to hear the prayers of her children on earth. Yan. Glory to God, no? Ganda. Yan po. Sa susunod ay ating pag-aaralan ito. Why do we not realize this most consoling truth? Why refuse the love and consolation that God's sweet mother is offering us? Excuse me. Yan, may mga ilan pa po tayong i-share sa susunod with regards pa rin dito sa kahalagahan ng Hail Mary. But for the meantime, nalalim ng gabi at nabigat na rin ang aking talukap mata. Siguro hanggang dito muna po tayo at maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung may nagpuyat man dyan, at sa makikinig, salamat din po. Ad Jesum per Mariam.